أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng ating pagpapaliwanag na aklat o risala na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ang kanyang usul at talata o talata al-usul, na huling diniscuss natin ayon sa paliwanag ng Imam, na nabanggit niya ang sinabi ni Imam al-Bukhari rahimahullah, na sinabi ni Imam al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal wa dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbik fabada'a bil ilmi qabla al-qawl wal-amal. Na nabanggit ni Imam al-Bukhari rahimahullah, na binigay sa atin ng Imam sa kanyang aklat, na ang kahalagahan talaga ng kaalaman, na ang kaalaman ay laging mauuna sa lahat. Hindi ito maaring maunahan ng gawa, na ang kaalaman ay preceded o pinakauna sa lahat bago tayo magsalita at gumawa. Kasi kapag gumawa tayo na hindi base sa kaalaman, katiyakan na tayo ay magkakamali. Kaya kailangan talaga ng kaalaman. Kaya ito ang binigay sa atin ng Imam, na nabanggit niya sa atin ang bab ni Imam al-Bukhari sa kanyang sahih, na sabi rito, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ang kaalaman o ang knowledge o ang ilm bago tayo magsalita at bago tayo gumawa. At binigay niya sa atin ang dalil, pa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbik. Na ang dalil na binigay sa atin ang Imam ay sa surah Al-Muhammad, na sinabi ng Allah Tabaraka wa Ta'ala pautos, pa'alam annahu la ilaha illallah. Pa'alam, ito ay ibig sabihin, alamin ninyo, pag-aralan ninyo. Ang unang-unang kaalaman na dapat alamin o pag-aralan ng lahat ng tao, lalong-lalo ng Muslim, ay ang tauhid, ang la ilaha illallah. Pagkatapos yung gawa, salita at gawa, sabi, wastaghfir lidhanbik. Pagkatapos mong alamin, malaman ng isang bagay, so pwede kang gumawa ng gawa. Ang isa sa mga gawain na binigay dito sa aya, istighfar, paghingi ng kapatawaran. So ang istighfar, magkasama ang salita at saka gawa. Pagkatapos sabi ng Imam, pabada'a bil ilmi qabla al-qawl wal amal. So at naipaliwanag na natin yan sa huling kalipas nating paliwanag. Pagpapatuloy na aklat, sabi rito ng Imam rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslima ta'allumu hadhihi talati masail al-amalu bihinna. So natapos na yung arba'a masail, nag-umpisa naman siya rito ulit sa tatlong masail, tatlong mahalagang issue o bagay. Sabi niya dito, dapat ninyong malaman, at siya ay pinagdua niya ulit tayo katulad ng ginawa niya noong umpisa, na wajib o obligado sa lahat ng Muslim. Ang tinutukoy ditong wajib ay fard-ain. Hindi ito obligado o hindi ito mustahab o recommended na kung gusto mo. Ang tinutukoy dito ay fard-ain, obligadong gawin, pag-aralan ng lahat ng mga Muslim. Kaya sabi niya, kullu muslimin wa muslimah. Sabihin ng babae at lalaking Muslim, alipin man o malaya, mayaman man o mahirap, may karunungan man o walang karunungan, dapat talagang obligadong pag-aralan ang usul ng din. Ta'allumu hadihi masail, talati masail. Pagkatapos, wa amalu bihinna. At ininsist niya sa atin na ang nakukuha nating kaalaman, kailangan talaga ito ay ating isabuhay. Ito ay ating i-practice. Ilagay natin sa amal. Tayo ay gumawa ng kabutihan sa pamagitan kung may pinag-uutos sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay gawin natin dahil ito ay good deeds. At kapag ito may pinagbabawal, dapat layuan natin dahil ito ay papangalagaan natin ang ating din. Pagkatapos binigyan niya sa atin yung talata masail. Sabi, al-ula, sabi, annallaha khalaqana warasakana walam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-janna wa man asahu dakhala an-nar wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula
Fa'asa Fir'aunu rasulah fa'akadnahu akdan wabila. So ang mas'ala na ito na binigay sa atin ng Imam rahimahullah, sabi niya dito, unang mas'ala, sabi niya, al-ula, annallaha khalaqana, na katotohanan, walang ibang lumikha sa atin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Annallaha khalaqana. At ang pagdating natin dito sa dunya, talagang walang nilikha na tao dito sa dunya bago dumating si Prophet Adam. Kaya sabi nga niya sa surah Al-Insan, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madkura. Na ang tao, ang insan, dati siyang wala dito sa dunya. Hindi siya nababanggit. Pero nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala magmula sa wala at siya ay nag-exist at nagpatuloy ang kanyang lahi. So yan ang tao. At ang tinutukoy dito, annallaha khalaqana, ito ay katiyakan na walang ibang lumikha sa atin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung sumasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila kayang ipagpilitan, o hindi nila kayang patunayan, o hindi nila kayang i-insist na ikaw ang lumikha sa akin. Hindi nila kayang sabihin yan. Maaaring nagsasalita sila ng mga siya ay Panginoon, siya ang ating kaligtasan, siya ang ating mediator, siya ang ating savior, pero hindi nila kayang ipagdiinan na itong ribulto, o itong tao, o itong baka, o itong estatwa, o itong bato, o itong puno, o araw, o buwan, hindi nila kayang ipagdiinan na sinabi, ito ang lumikha sa akin. Dahil walang iba nag-aangkin na siya ang khalik maliban sa Allah tabaraka wa ta'ala. Sabi niya, sabi rito ng Imam, innallaha khalaqana. At napakaraming mga ayat sa Quran na, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Siya naman lumikha sa atin. Allahu khaliqu kulli shay. Ang Allah ang lumikha ng lahat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siya ang lumikha sa atin. Pagkatapos, hindi lamang siya ang lumikha sa atin, warasakana. Siya lamang ang provider, siya lamang ang nagtutustos sa lahat ng kailangan natin. Walang iba. Hindi yung tinatawagan ngayon ng mga huwad na Diyos, tinatawagan ng mga musrikin, ng mga kafir, o ng mga ligaw ng mga Muslim, na tumatawag sa kanilang imam, sa kanilang awliya, sa mga salihin, na mga patay na hindi nga sila naririnig. So hindi yun nagbibigay na kanilang provision na para sila manatili dito sa mundo. Pinagkalooban sila ng buhay, ng hininga, ng pagkain, ng inumin, ng araw, ng buwan, ng oxygen, ng kalantirahan, ng kalang pananamit. Lahat ng kailangan nila dito sa dunya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang innallaha war rasak dhul quwwatil matin. Siya lamang ang rasak. Walang ibang rasak. Walang nagpo-provide walang nagbibigay ng ating sustenance, nagsusustento ng lahat ng kailangan ng lahat ng mga nilikha. So kaya yan ay pagkatapos sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi rito ng Imam rahimahullah, pagkatapos sabi niya, annallaha khalaqana, ito ang unang masahe, warasakana, walam yatrukna hamala. Na hindi tayo pinabayaan o inabandon o iniwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha tayo, nilagay lang tayo dyan. Pinagkaloob niya ang lahat ng ating kailangan, kaya lang may dahilan, may purpose kung bakit tayo nilikha. Kaya sabi, walam yatruk na hamala. Hindi tayo nilikha at iniwan lamang o neglected. Sabi nga lang, ang ibig sabihin ng salitang hamala ay matruk, taraka, pinabayaan lamang. Na sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin, ay asabul insana ay yutraka suda. Iniisip ba nila ng mga tao o ng insan ay yutruka suda? Iniisip ba nila na sila ay nilikha at pinabayaan lang na wala silang pananagutan? So, meron tayong pananagutan. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, dahilan ng pagkakalikha sa atin para tayo ay sumamba sa Kanya. Yan ang talagang dahilan kung bakit tayo narito. Pagkatapos, ang dahilan na yan, hindi basta nilagay lang tayo. Merong pinag-uutos, merong pinagbabawal. Nagpadala siya ng batas. Merong ipinag-utos sa atin na tuparin natin ang mga tungkulin at ang unang pinagsambahin natin Allah subhanahu wa ta'ala, layuan natin ang kupur, ang shirk, ang bid'a, ang kasalanan, ang sisira ng ating dahilan kung bakit tayo narito sa dunya. Kailangan iwasan natin yung mga haram, yung mga pinagbabawal. At sundin natin ang mga pinag-uutos para
Ibig sabihin, magkaroon ng saysay, magkaroon ng dahilan, magkaroon ng layunin, magkaroon ng resulta ang dahilan kung bakit tayo naririto. Kung bakit tayo naririto. Sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa iba, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ دَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. So, iniisip ng mga, sabi na, hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan ng isang laro lamang. Ibig sabihin, walang dahilan. Walang dahilan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ganyan katulad ng mga tao na may mga tao naglalaro lamang dito sa dunya. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang pinakadakilang mga nilikha. Nang mayroong talagang isang layunin, at ang layunin na ang pagsamba sa kanya lamang. At pinagkaloob niya ang lahat ng ating kailangan. So kaya sabi rito, walam yatruk na hamala. Hindi kayo pinabayaan at nilagay kayo dyan na mayroon kayong pananagutan, na mayroon kayong tungkulin, mayroong iniutos sa inyo na dapat yung gawin at mayroong pinagbabawal sa inyo. Ngayon, ang kautusan na yan, ang mga kautusan na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga pinagbabawal, hindi rin tayo pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ano kayo pinag-uutos, huhulaan natin o hindi natin alam o ano ba yung pinagbabawal. So sabi rito ng Imam rahimahullah, bal arsala ilayna rasula, para malaman natin kung ano yung dahilan kung bakit tayo nilikha, anong dapat nating gawin, ano ang mga pinag-uutos, ano ang mga pinagbabawal. Bal arsala ilayna rasula. Sabi rito, nagpadala sa atin ng sugo. Sa ating lahat ng sugo. Bawat panahon. Pero ngayon, sa huling panahon, lalo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinutukoy dito ng Imam ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nagpadala ng sugo. Unang-una na itong unang masail na ito, unang masala, na una na talagang iniutos sa atin ang kahalagahan ng wujub, pagiging wajib ng pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang pagiging wajib ng pagsunod sa sugo, pagtanggap sa lahat ng katuruan ng sugo at pagsunod. Kasi kapag hindi tayo sumunod sa sugo, hindi natin paniwalaan ng sugo, hindi tayo sumunod, hindi natin alam ang ating gagawin. Maliligaw tayo. Maliligaw tayo. Kaya ang sugo, ang Propeta Muhammad, siya lamang ang human being o nilikha na pwede nating sundin. Bawal sumunod sa sino man ng walang dalil. So kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala siya para maging sugo natin, para maging modelo natin, para kukunin natin sa kanya kung anong ating dapat gawin. So kaya dito pinagbabawal ang tinatawag nating taklid o blind follower sa sino man. Kaya pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging blind follower. Kaya lang wajib ang pagsunod sa sugo. Ngayon, ang sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kung sino ang gumawa sa inyo ng gawain na hindi ko dinala, ito ay rejected. Kaya ang taklid o blind follower, ito ay hindi tinatanggap sa katuruan ng Islam. Dahil meron tayong batas. Merong batas na daladala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong pinag-uutos, merong pinagbabawal. May sharia na dala ang Propeta. Hindi ko lamang maisipan ng tao. Paglilinaw ng Imam, sabi niya, bal arsala ilayna rasulan paman ata'ahu dakalal jannah. At kung sino ang sumunod sa sugo, sa rasul, dakalal jannah. So ito ang muhimma ng rasul. Ito ang kahalagahan ng pagpapadala ng sugo. Na ang mga sugo ay dapat sundin, lalo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti ar-rasul faqad ata'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul. Sundin ninyo ang sugo at ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag hindi tayo sumunod sa sugo, maliligaw tayo. Kaya sabi rito, waman ata'ahu dakal jannah, kung sino sumunod sa kanya, papasok sa paraiso. Waman asahu dakalan nar, at kung sino man ang sumuway sa kanya, papasok sa impyerno. Tapos nagbigay siya ng dalilu qawluhu ta'ala. Nagbigay siya ng dalil. Ang Imam, isang dalil lang binibigay, hindi na kailangan ng napakaraming dalil. Kasi napakarami namang dalil sa Quran. Sabi niya rito, wa qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum kama arsalna fir'auna rasula. Paasa fir'aunu rasula, paakadnahu akdan wabila.
So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, nagpadala kami. Inna dito na ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala na nahnu, ang ibig sabihin dito ay ta'dim. Yung tinatawag nating sa pamamagitan ng ginagamit minsan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salitang nahnu ay paratandaan ng kanyang adama o adim. Wa huwa al-aliyul adim. Hindi yung pinapaliwanag ng iba na plural of respect. Hindi ang ibig sabihin dito. Yan ay taliwas sa tafsir. Ang ibig sabihin dito, kapag gumagamit, nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ginagamit niya ang salitang nahnu, ang ibig sabihin dito ay pinapakita niya talaga ang kanyang kadakilaan, ang kanyang adama, ang kanyang kapangyarihan, na siya ang pinakadakil, pinaka-akbar sa lahat. Yan ang ibig sabihin dito na inna arsalna. Ngayon, at ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag meron siyang mga ganitong mga batas na binabanggit, isang ginagamit niya yung ganyang salita. Ginagamit niya yung nahnu, adama. Pero kapag ang tinutukoy niya ay yung tinatawag nating pautos sa ibada, hindi siya gumagamit ng plural o ng may word na plural. Halimbawa, inuutos niya sa atin sa innani ana Allah, la ilaha illa ana. Hindi niya sinasabing la ilaha illa nahnu. Yan ay hindi, pagdating sa ibada, hindi ginagamit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang plural. Yan ay paliwanag sa atin ng mga ulama. Kaya sabi rito, inna arsalna ilaykum, katotohanan nagpadala kami sa inyo, ilaykum, ang tinutukoy dito ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo, huling-huling umma, rasulan, ang tinutukoy dito ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Syahidan alaykum, siya ang witness sa inyo, kung kayo ay susunod o hindi, siya ang titistigo laban sa inyo. Syahidan alaykum, kama arsalna ila Fir'auna rasul, katulad ng pagpapadala namin ng sugo kay Firaun. So, kung titignan natin ang pangyayari sa mga unang mga nasyon, at binigay dito example sa atin sa ayan na ito ng imam, ay si Firaun. Nagpadala sa ating umma ng sugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpadala din kay Firaun, at tinutukoy dito ng rasul ay si Prophet Musa alaihi salam. Anong nangyari? Sabi dito, paasa Firaunu rasula, paakadnahu akdan wabila. Sinuway ni Firaun ang sugo na pinadala sa kanila si Propeta Musa sallallahu alaihi wasallam, paakadnahu akdan wabila. At siya ay, ibig sabihin, kinuha namin siya, o ibig sabihin, pinarusahan namin siya, akdan wabila. Ang ibig sabihin ng salitang wabila, syadid bikuwa. Ibig sabihin talagang matindi na buong lakas. At ang kaparusahan na nabanggit sa atin sa Quran tungkol kay Firaun, unang kaparusahan, sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng paglunod sa kanila sa dagat. So ito ang unang kaparusahan na kamit nila dahil sa pagsuway nila sa kanilang sugo. Pangalawa, nabanggit din sa Quran na si Firaun at ang kanyang mga tao pinarusahan na sa barsak. At sa Yawm al-Qiyamah, nabanggit sa aya, sila ay ililipat sa malupit na kaparusahan sa impyerno. Tatlo, nabanggit na dito tungkol sa pagsuway ni Firaun. Kaya kung sino man ang susuway sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin hindi niya tatanggapin ang katuruan, pipiliin niya ang kufur. So katulad sila ni Firaun at ang kanyang mga tauhan. May mga Muslim naman ang susuway sa tinatawag natin katigasan ng ulo at pinapairal ang kanilang desire. So, ganoon din mangyari sa kanila. Siyempre, iba ang level ng Muslim na disobedience lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa Rasul. Hindi katulad ng mga kafirin na permanente sa impyernong apoy. So, yan ang unang binigay sa atin ng imam na ito ang unang pagkatapos sabi rito, pangalawa, sabi rito, at-taniyatu anna Allah la yarda an yusraka ma'ahu ahadun bi ibadati. Pangalawang masail. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda, hindi siya malulugod, hindi nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Hindi kinalulugodan magmula pa nung unang panahon, lahat ng mga isinugong sugo at tao, kaya sila pinarusahan, kaya sila nilipol dito sa dunya, at kaya may naghihintay sa kanilang kaparusahan sa impyernong apoy. Sabi rito, katotohanan ng Allah, hindi malulugod sa sino man an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadati,
na magbibigay ng katambal sa kanya o bibigyan siya ng karibal o kahati sa pagsamba sa kanya. Dahil ang propetang isinugo, nabanggit ngayon, na nagpadala siya ng rasul, na ang rasul na yan, kompleto lahat ang kanyang dalang katuruan. Walang kulang. Kompleto lahat. Kaya tinutukoy dito na Allah subhanahu wa ta'ala, ang kinalulugodan lamang na Allah subhanahu wa ta'ala na nakaturuan ang dalang teaching ng rasul na nabanggit sa kanyang kitab ay ang Islam. At ang Islam na yan talagang kompletong-kompleto na wala nang hahanapin ng tao. Hindi pwedeng gamitin ng tao ang kanyang isipan, hindi siya pwedeng pumunta sa kanyang imam, sa kanyang tribo, sa kanyang pinagmulan, sa kanyang lahi, sa kanyang bayan. Hindi, sabi ng Allah subhanahu, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Akmal, ibig sabihin talagang kamal, kompleto ang din na pinadala sa atin. Pagkatapos, wa atmamtu, inulit pa ulit, na talagang kinumpleto lahat, pinuno lahat. At hindi lamang yun, ang pagiging kompleto ng din ng Islam, waradito lakum Islam Madina. Walang ibang kinalulugudan na din ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil yan ay din ng tauhid. Yan ay din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Din yan ang mga isinugong mga propeta. Yan ang din ng lahat ng mga tao, ng lahat ng mga nilikha sa samawati wal ard. So kaya hindi niya kalulugudan, la yarda an yus ahadun pi ibadati. So ang ano rito na unang-una dito na sa pangalawang mas'ala na ang danger ng shirk. Unang masail, unang binabanggit doon na wajib sa mga Muslim na ang Allah lamang ang sambahin. Pangalawa, wajib sa mga Muslim na sumunod sa propeta. Kaya yung unang masail, ibig sabihin, yun yung tahqiq. Tahqiq, talagang paglilinis, pagpapatotoo ng syahada ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ito namang pangalawang masail, ito naman ay pag-iingat talaga, paglayo at pagbabawal sa ating sarili ng sisira ng syahada. At inshallah, titigil muna ako dito, ipagpapatuloy natin ito bukas. Ayaw ko na masyadong mahaba para may mga papasok ngayon sa umaga, inshallah. Hanggang dito na lamang muna, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.